Since napag-usapan na ho natin, mga bossing, patungkol po doon sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC, dakuin na natin ng tuluyan. No? Kasi, nung isang araw o kaninang umaga ho yata iyon na ibalita natin o na i-vlog ho natin, mga kababayan. Ano ho? Ito pakita ko muna sa inyo. Ni-reject ng ICC, no? Yung depensa para kay dating Pangulong Duterte. Ano po yan? Ito. Ayan mismo. ICC judges reject defense proposal to limit identity documents for the victims. Di ba? Kasi ang ginagawa nila, mga kababayan, kung pagkakaintindi ko ay yung iba, yung mga walang identification, walang mga ID, etc. Ibig sabihin, hindi daw totoo, hindi daw legit, fake news o walang katotohanan daw po, mga kababayan. Tayo ho sa Pilipinas, mga bossing, ako na-experience ko po yan eh. Hihingi po ako ng ID, kukuha po ako ng ID. O sige, no? Sige, bigyan mo kami ng ID. Humihingi nga ho ako ng ID, wala akong ID. No? Bigyan mo nga kami ng ID para mabigyan ka namin ng ID. Ang gulo. ID pa lang ho yun, mga kababayan, ha? Yung paghingi pa lang po. O ngayon, yung mga pasaporte, no? Yung mga pasaporte naman, no, mga kababayan. Sabi ni Ginger Cat, Bopols ng depensa ni Tim Mangkanor. Hindi kasi ang akala nila, Pilipinas. No? Akala nila, yung mga nagagawa nila sa Pilipinas, yakang-yaka at kayang-kaya nilang gawin doon sa ICC. Hindi ho basta-basta dyan yan. No? Christina Catherine Garcia, shoutout sa iyo. Hindi ho basta-basta dyan ho, mga bossing. Yung tipo bang, wala pala mga passport yan. Ibig sabihin, hindi legit yung mga yan. Hindi ho doon magtatapos yung investigasyon nila. Sabi ni Attorney Cristina Conti, no, ang passport, sa totoo lang, para lang sa mayaman yan. No? Sino po ang agree dito? Kasi agree ho ako dito, mga bossing, Chief Amo, sir. Aanhin mo ang passport, no? Kung hikahus ka naman sa buhay, wala din paggagamitan. Unless kung ikaw ay isang mahirap na Pilipino, aalis ka at lilipad ka ng bansa. Pero kung hindi naman ganun ang gagawin mo, bakit ka kukuha ng passport? 1,500 din ho, nagkakahalaga, kundi ako nagkakamali, ang pasaporte. No? Para po doon sa mga kababayan nating mahihirap, bakit nga naman ako kukuha ng passport? Hindi naman ako mangingibang bansa para mag-OFW, para ano. Pagka natanggap na sa trabaho, bilang isang OFW, doon pa lang po mag-uumpisa yung kumuha ng passport. Mga kababayan. Yung wala ka namang planong mga ibang bansa. Bakit? Di ba? Dagdag sa gastusin. Unless kung unless kung kikita ka dahil nga mangingibang bansa ka. Sabi ni Abby Smith, kahirap kayang kumuha ng passport ngayon dyan. Katagal at ang daming cheche boreche. Tuloy. Para lang sa mayaman yan, no? Yung mayayaman na gustong bumiyahe, mag-travel, etc., etc., at doon sa mga gustong mag-OFW. Sabi ni Shiro Kansaki, ang mahal kaya ng passport at saka may menor de edad pa. Yung anak ko naman may pasaporte. Kaya lang 5 taon lang yung 5 taon lang yung passport nung anak ko at nirenew na nga. Pwede naman. Kaya lang, kapag kayong, kunyari, sumusweldo ka ng 600, 700 per day, makakapag-travel ka ba sa ibang bayan doon, sa ibang bansa? Hindi. Di ba? Dahil yung kinikita mo, sasapat lang sa pang-araw-araw na gastusin. Bakit ka kukuha ng passport? Wala naman palang paggagamitan. Di ba? Kasi kakailanganin mo lang yung passport kapag pupunta ka ng ibang bansa. Karamihan sa mga nabiktima, walang ganyan.
Correct. No? Kaya hindi ho nila pwedeng ipambala yung ganyan. Kaya po, ang ginawa ng ICC, mga boss chief amo sir, reject, basura. Oh, sabi ng ICC, hindi pwede, hindi porket hindi sila makapagbigay ng mga documents o yung mga ID, identification, etc. Ibig sabihin hindi na sila totoo. No? Sa ICC ho, mga kababayan, ha, sa mga DDS, sa mga sulit-sulit dyan, lagi niyong tatandaan, hindi kasali ang audience impact. Kahit araw-araw kayong makita na nandyan sa labas ng ICC, hindi pa din nila palalabasin ang dating Pangulong Duterte. Nandyan pa din. No? Nandyan pa din. Sabi ni Samnok Mojica, Sir Mark, totoo po ba 140 million per month bayad sa lawyer ni Digong? Hindi ko lang ho sigurado. No? Hindi ko lang ho sure. Pero ang alam ko ay sinasabi, malaki nga ang bayad doon kay kay lawyer ni Digong. Oh, yun ho. Di ba? Hindi pwede diyan yung nagwewelga kami araw-araw dito para palayasin na palabasan na si dating Pangulong Duterte, etc. Walang ganun. Ay, sumulat na si yari na kayo kay Trump, sinulatan na ni Greco Bellica. Si Bellica naman, wala naman yan eh. No? Kaya lang niya ginagawa yan. Alam niya naman, walang mangyayari doon, pero kaya ginagawa para umusbong yung kanyang kandidatura. Mukhang hindi pumapasok yung kanyang yung kanyang party list na isinisigaw. O, pasikat, di ba? Sulat kay Trump. Di mo nga alam kung makakarating kay Trump yan. Baka mamaya nasa bahay niya lang din yun eh. No? Oy, papakita ko sa Facebook ko, pipicturean ko to, sulat kay Trump. Screenshot, picture. Tapos ipopost ko, sumulat ako kay Trump. Ang tanong, ipinadala kaya? Di ba? Pansinin kaya ni Trump? Baka hindi naman. Busy si Trump doon sa tariff war. Dahil ang China gumaganti daw. O yun. Ilan na? 254% ang taripa ng China. O si si Netanyahu naman, busy naman yun. Doon sa nila, sa giyera nila. O, ganun din si Putin. Pareha sila na wanted sa ICC. Wala, kaya wala ho. No? Sabi ni Shiro Kansaki, 2-0 sa ICC. No? 0 pa. Ay, naku mga kababayan. Style ho ng mga DDS, etong style ho nila, ang estilo ho nila, mga bossing, kala nila pang-Pilipinas lang po yung ICC. Hindi nila alam, yung mga pagganong-ganon o yung mga nongga-nongga lang ho nila, wala yun, hindi ho ubra yun. O reject, diretso, reject. Di ba?